Oo, tungkol doon sa tinatanong mo, yes, of course, no, merong malaking epekto ko yan. Bagamat, I would be honest, syempre, pinagpapasalamat din natin ano, na yung DepEd na mismo, no, Central Office ang nagdeklara ng suspension ng face-to-face classes. So, tama yung sinabi mo, sir, ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Nasa linya po natin. Teacher Benjo, magandang morning. Si Johnson and Jonathan sa Teleradyo Serbisyo. Good morning po. Morning, sir. Yes, Sir Johnson, Sir Jonathan, magandang umaga po sa inyo lahat. No? Tungkol doon sa tinatanong mo, yes, of course, no, merong malaking epekto ko yan. Bagamat, I would be honest, syempre, pinagpapasalamat din natin ano, na yung DepEd na mismo, no, Central Office ang nagdeklara ng suspension ng face-to-face classes. So, tama yung sinabi mo, Sir Johnson, ano, suspension ng face-to-face classes lang. Kasi tuloy naman ano, yung klase natin, no, bagamat iba yung modalities, no, either online or modular, no. And this is of course still no counted as school day, no, natin ngayon. No? So medyo mahirap, no, dinanas natin ng distance learning modalities natin, ano, or alternative learning modes natin, ano. Dinanas natin yan ng pandemic at hindi maganda, no, yung resulta. Kasi para sa amin, even of course, no, sa TDC, naniniwala kami na there is no better alternative, no, dito sa ating face-to-face classes. So sana itong bagamat sabi ko nga, no, kasi mula nung April 1, ang dami nagsususpend ng face-to-face classes, di ba? May mayor, may governor, no, may mga SBS, so superintendent, no, at hanggang school level, of course, no, they were empowered, no, by our DepEd. Kaya ito, nagkaroon tayo ng uniformity. Opo. Teacher Benjo, yung kanina ikamoy, hindi maganda ang ganyang klase ng sistema dahil hindi natututo ng tama o hindi natututo ng kumbagay 100% ang bata. Ganun ba yun? Yes, sir. Yes, sir. Yung talagang naging problema natin at witness tayo dyan noong panahon ng pandemic at maraming mga pag-aaral ang nagsasabi, papatunay na hindi talaga nakuha natin, no, yung expected learning competencies po ng mga bata because of yun nga, walang face-to-face classes. Paano? Mainit eh. Opo, yun yung isang issue, no, kasi talagang mahirap na malikompromiso, no, yung kalusugan ng mga bata. Kaya matatandaan mo, Sir Johnson, meron kaming panukala ng mga nakaraang araw, last week, no, na at least yung baka naman pwedeng hindi naman talaga totally ay walang face-to-face classes, di ba? Baka pwedeng sa umaga, no, or early in the morning or the late afternoon ay pwede tayong magkaroon ng klase. No, kahit hindi po lahat, no, kasi syempre magiging consideration naman din yung ating mga capacity ng school natin, no, pagsabay-sabay, no, yung lahat. Kasi sa NCR meron tayong morning shift, merong afternoon shift, no, yung naging problema natin, no. Ngayon, Sir Johnson, no, at Sir Jonathan, may mga LGUs na nag-employ ng ganitong scheme, no. Like for example, yung Caloocan, Matinlupa, Pasay, no, Valenzuela, to name a few, sila ay umaga na lang yung klase, no? Bagamat yung iba dyan umaabot ng 11 o'clock, no, ng umaga, which is mainit pa rin, no? Tapos ito naman pong Makati, I think, no, ay nag-ano na siya, no, nag-shorten na ng period yung Makati po. Ang klase na lamang sa Makati ay hanggang 9:30 sa umaga at sa hapon naman ay parang 4:30 or 5 o'clock to up to 7:30. So may ganun pong scheme sa Makati. Apo, Sir Benjo, na-mention niyo ho yung uniformity, no? Pero parang baka nakakalito pa rin sa napaiba-iba yung mode of learning, yung schedule ng mga bata. So dapat bang mag-decide ang DepEd kung ano ba talaga yung forma na gagamitin natin ngayong mainit ang panahon na hanggang tatawid pa ng hanggang May? Kasi naguguluhan din yung guro. Siyempre, magpaplano siya ng kanyang, siyempre yung lesson plan niya. Yung bata, yung mindset niya, papasok siya tapos biglang wala. Yung magulang naman, maiiba naman yung schedule niya. Dapat ba na mag-decide na si DepEd na, o sige, itawid na natin to asynchronous na hanggang dulo ng school year?
Dapat magkaroon po ng uniformity, no? Syempre, questionable naman dyan. Like, for example, no, yung example mo, Sir Jonathan, ano? Pag mag-asynchronous tayo hanggang matapos ang school year, parang, well, hindi naman din yun viable, di ba? Hindi din naman, siguro, ang isang pwedeng sabihin ng DepEd, no, ay, yun lang nga, no? Para maiwasan yung, yung matinding epekto ng init, no? Ay magkakaroon tayo ng uniform implementation, like for example ng shortened class period or morning, no, class period lamang po tayo, no, kasi alam mo, kahit pa sabihin nating maiksi yung oras niyan, let's say 6 to 9, halimbawa, or 6 to 10, that's 4 hours, no, kami basta at least merong nakikita yung teacher at yung bata, no. Well, given this condition, yun naman ang pinag-usapan natin, Sir Jonathan, given this condition, na to, sobrang init talaga, no? Basta at least merong 2 weeks or 3, 2 or 3 times a week na nakikita yung teacher at bata. At tingin namin, malaking may tutulong nun, para mag-guide sila, no, doon sa ibang modalities like even that asynchronous classes. Opo. Teacher Benjo, yung mga ganitong klase ng suspension ng face-to-face classes, kumbagay maituturing yung stopgap measures lang, pero halimbawa sa inyo sa Caloocan, ano ba ang long-term plan na halimbawa ginagawa ni Principal? Meron ba lamang bang pagdaragdag ng ceiling fan o kaya paglalagay ng drinking fountain para sa mga estudyante para hindi ho yung sa tuwi na lang mainit, sususpindihin ang klase, hindi naman natututo ng maayos sa mga bata? Tama po kayo dyan, no? Hindi naman talaga pa pwede, no, na parang reactive lamang tayo, no? Kaya nga, ang mas malaki dito po na challenge ay kung paano natin i-maintain, no, na yung mga bata ay naiiwas natin, no, dito sa init. Like for example, no, yung binanggit mo, Sir Johnson, libre ba yung tubig? No? Wala naman tayong libreng tubig sa mga public school salos, no? Yung mga electric fan natin, limited ang bilang po niyan, ano? Kami ang challenge na namin sa gobyerno, kung gusto talaga ninyo ituloy yung pag-aaral ng mga bata kahit sa Abril at Mayo, okay, mag-provide kayo ng electric fan, ano? Pero syempre, ang air conditioning system, no? But then again, sasabihin ng gobyerno, wala tayong ganyan capacity, no? Ganun pala, meron pang mga mas maayos, no, na pwede nating gawin, no? Like, gawin nating decongested yung classrooms natin, mag-hire tayo ng mas maraming guro, no? Ayusin natin yung itsura ng ating mga classroom, no? From the architecture, no, nito, no, na magiging conducive, no, dun sa pag-aaral. And lastly, no, madaliin na ibalik sa June to March, no, cycle yung ating pasukan. Wag na tayo maghintay pa, no, ng ilang taon kasi gradual yung plano ng DepEd, no. Wala naman sana ding problema sa amin. In fact, nakita niyo naman, Sir Johnson, na ito ay pinalakpakan din namin naman ito yung plano ng DepEd na ibalik. Pero sabi nila namin, baka naman yung April at Mayo, iiwas na natin ito, no? Kasi ang plano ng DepEd ngayon, July 27 mag-open ngayong Sir Benjo, ng pasukan. Oo. Hello? Apo, Sir Benjo, yung gusto nyong mangyari ay dahil nandito na din naman yung sobrang init ng panahon dahil sa El Nino at yung tag-init nagkasabay na, ay paikliin na yung school year 2024 to 2025. Ito ngayong school year. Yes, sir. No? Kasi ang plano ng DepEd dito, paabutin pa ito ng hanggang May 16, mga 2025. So, nakita na natin yung epekto ng 2023 at nakita natin yung epekto nito ngayong 2024, no? Tapos parang ganoon din, no? Nag-suspend din tayo ng face-to-face classes, di ba? So, might as well, no, i-consider ng DepEd, no, na tapusin na yung klase bago mag-April, no? Opo. Next year. Yung ngayon, wala na tayong magagawa dito. Nandito na yan, diba? Hanggang Yes, po. May 31 na po tayo itong school year po. Sir. Matapos na. Opo. Kabenjo, isang tanong na lang sa akin, yung mungkahi po na bibigyan daw po kayo o isa-subsidize ba? Tama po ba? Yung uniform para sa mga teachers pag tag-init? O mas maganda kung idagdag na lang po sa sweldo nyo yun? Meron naman tayong meron naman tayong clothing allowance, no, uniform and clothing allowance. Lahat po ng government
employees, no? Siguro ang ano na lang namin dito, payagan lang yung mga teacher no, na magsuot ng komportableng damit. Pinayagan din naman, no? At least for now, no? Pinayagan din naman. Kasi, yun pa pala, no? Dapat papag-usapan din natin yan, no? Yung uri ng uniform po na ginagamit no, natin sa Pilipinas. Talagang hindi akma, no? Doon sa ating Init, no? klima. Lalo yung sa mga babaeng teacher na, no? Teacher Benjo. Exactly, sir. No, yun talaga problema talaga ng mga yung misis ko, problema yan at lahat ng teacher no, sa atin sa Pilipinas. So ngayon kayo, ano ang sinusuot ninyo kung hindi nag-uniform? Anong po pwede? Well, sa amin po sa Caloocan High School, pinayagan kahit yung puting t-shirt, cotton na shirt, kahit na walang kwelyo, no, pwede pa, no. At ganoon din naman sa iba, no, kasi may guidelines din naman, no, na kapag ang Civil Service Commission, no, na kapag merong matinding mga init na ganito, no, or yung weather ay nagbabago, no, ay pwede naman magsuot basta yung mga decente at meron doon listahan kung ano yung description ano ng pwede. Opo. Last na lang sa akin, Teacher Benjo, pagka ganitong suspended ang face-to-face classes, ikaw, ano mga instructions mo sa estudyante at paano nilang makukumply? Paano rin nating masisiguro na ginagawa nga nila yung kanilang mga assignments o yung iniuutos ng teacher? Alam mo, mabuti sa amin ano, sa senior high school and perhaps even sa junior high school kasi yung mga bata ay active din sa social media, no? Dahil biglaan lagi, Sir Johnson, no, yung hindi naman na po-foresee ito, no? Kung ngayon yung suspension ng klase, minsan ganting umaga i-announce yan no, ng eskwelahan o ng LGU, di ba? Nung nakaraan nga, di ba, last Tuesday, in-announce yan kalagitnaan ng umaga, no? So, sa amin, sa Caloocan, no? So, mahirap, no? So, at least, no, yung kami ay nagagawa namin ng paraan kasi we have established a chat group po, no? Group chat, no? Dito po sa ating mga estudyante. Ganun din naman yung mga elementary, pero halos mga magulang po, no, yung kausap nila, no, doon sa chat groups na yun, ano po. So, ibig sabihin, medyo mahirapan din talaga, no? Ginagawa po namin dyan, syempre, kung ano yung dapat section ngayon, no, at normally naman ano sa lalo na sa klase ko no, humanities and social sciences, no, normally we are into readings, no, kaya bibigyan ko sila ng panonoorin na video, no, so ganun po yung madalas na ginagawa. Ang mahirap dyan yung talagang learning na kailangan ng assistance ng teacher. So yun yung po yung challenge po sa atin pareho sa mga bata. Sir Benjo, hindi na po ako magtatanong, babati na lang po ako. Happy 18th anniversary po sa Teachers Dignity Coalition. Ganun ba? 18 years na pala ang TDC? Oo, ngayong araw, no? Tama po. Opo, ngayon Congratulations po sa maraming inyo. salamat no, sa inyong buti na paalala mo, sabihin ko rin sana no? Binabati ko po yung ating mga kapatid na guro, no, mga miyembro ng TDC at kahit yung mga hindi, no, na supporters po namin. Maraming salamat Sir Jonathan, Sir Johnson, part po kayo nito ng aming 18 years na journey, no, dito sa teachers sa advocacy struggle po para sa teachers' rights, welfare, and dignity. Kaya maraming salamat po. Ang laki po ng utang na loob po natin. Thank you din Salamat, po. Teacher Benjo. Mag-iingat po kayo. Malaki din ang utang na loob natin sa mga guro. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.